Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Isang mainit na balita na naman ang lumabas mula mismo sa ABS-CBN News. Ayon sa kanila, sinabi raw ni House Majority Leader Sandro Marcos na susunod siya sa queue ng Malacanang pagdating sa posibleng ikalawang impeachment case laban kay VP Sara Duterte sa February 2026. Pero teka, hindi ba't siya rin ang sinasabing unang pumirma noon sa unang impeachment complaint? Ngayon, tila may pag-atras o baka naman nagpapahinga muna. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Kung matatandaan natin, naging malaking issue ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte noong unang bahagi ng 2025 at ayon sa ilang ulat, si Sandro Marcos umano ang isa sa mga unang pumirma sa complaint. Pero sa gitna noon, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ay nagpahayag umano na hindi na dapat ituloy ang impeachment laban kay VP Sara. Kaya nagulat ang marami. Bakit daw mismong anak niya, si Sandro, ang unang nagbigay ng pirma? Hindi lang ito usapin ng politika. Usapin ito ng konsistensya, paninindigan at respeto sa posisyon ng Pangulo. Fast forward ngayon, July 28, 2025 sa panayam ng ABS-CBN News. Ganito raw ang naging pahayag ni Sandro. We'll have to see because my role now is majority leader. I have to perform a more balanced view. I'm now wearing a different hat, so to speak so. The answer to that question is I think we just have to wait and see. At ang pinaka-critical na linya, I wasn't majority leader then. I'm the majority leader now. If my position as majority leader will somehow get people to think that the president is involved, I will be forced to recuse myself in this situation, given who I am and my position. If the president gets dragged or his name gets dragged, then I will have no choice but to recuse myself. Ibig bang sabihin raw, kung ayaw ng Malacanang, hindi rin siya kikilos? So ang tanong ng publiko, umatras na nga ba si Sandro? Kung noon ay siya ang unang kumilos, bakit ngayon tila nagdadalawang isip na? Marami tuloy ang nagsasabi na wala raw sariling diskarte si Sandro Marcos. Ang dating umano ay kung ano ang utos mula sa itaas, yun ang gagawin. Pero teka, majority leader ka na sa kamara. Hindi ba't tungkulin mong manguna, hindi sumunod lang? Sa parliamentary system, ang majority leader ay dapat driver, hindi pasahero. Kung tila ang dating ng linya, nung araw ay we will follow the palace. Paano na ang independence ng lehislatura? Ang kamara ay dapat nagsisiyasat, hindi lang tumatango. Ngayong lumalakas na naman ang bulong na magkakaroon daw ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara sa February 2026, maraming nag-aabang sa magiging kilos ni Sandro. Kung totoo man na siya ang unang pumirma noon, makikisali ba ulit siya? O dahil majority leader na siya at kailangan ng balance, magpapaka-neutral na lang siya raw muna? O baka raw talaga umatras na siya sa laban?
Mahalagang tanong yan dahil kung may malinaw na impluensya raw ang palasyo sa mga kilos ni Sandro, mapagdududahan ang proseso. Kapag ang leader sa Kamara ay umaasa lang umano sa signal ng palasyo, nawawala ang tinatawag na checks and balances. Hindi ba't may separation of powers? Kapag legislative ay tila sumusunod lang sa executive, hindi ba't nawawala ang essence ng demokrasyang sinasabi nating pinoprotektahan? At kung ang impeachment ay posibleng ginagawang kasangkapan lang ng political pressure o agenda, hindi ba't delikado ito para sa institusyon? Kung ganito ang takbo, baka mapanood pa natin ang politika na parang teleserye kung saan scripted ang galaw ng mga bida. Hindi rin natin maiiwasang tignan ang usaping 2028. Si Sandro Marcos ay madalas ikinukumpirma o dinideny na posibleng tumakbo sa mas mataas na posisyon. Pero kung ang image na bumubuo sa kanya ay umaasa lang sa tatay, ito ba'y makakatulong sa kanyang ambisyon? Sa totoo lang, kung ang pananaw ng publiko ay wala kang sariling paninindigan, paano ka pang rerespetuhin bilang leader? At ito rin ang epekto sa palasyo. Kung ang mga kalyado ay pinangungunahan ang impeachment tapos binabawi, hindi ba't parang double talk ito sa taong bayan? Makakatinig ng bayan. Sa issue ng impeachment, hindi lang ito tungkol kay VP Sara o kay Sandro. Ito ay usapin ng prinsipyo, leadership, at respeto sa sistema ng gobyerno. Bilang mamamayan, karapatan nating magmasid, magtanong at magsuri. Kayo po, anong tingin nyo? Umatras na raw ba si Sandro Marcos? May paninindigan ba siya sa isyong ito? Comment down below. Like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, maghain na nabadyan sila sa 2026. Hindi talaga nila lulubayan si VP Sara dahil takot silang maging presidente si VP Sara. Huwag na sana sila maghain ng impeachment ulit. Abala lang yan sa panahon. Dagdag gastos pa. Di pa makakabuti sa bansa. Naway maghari ang kapayapaan sa bansa natin at magkaisa. Nakafocus na ang admin sa impeachment. Baka gumagapang na ang pondo sa mga bulsa. Hindi namamalaya ng taong bayan. Ubos na, kaban! Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang Tinig ng Bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!